Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. Balak mo bang kumuha ng PSA certificate sa mismong PSA office? If yes, panoorin mo ito dahil for today's video, I'm gonna show you kung paano ang PSA online appointment system. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Yes, Beb, tama yung narinig nyo dahil as of now, hindi na po pwede ang walk-in. Dapat may appointment schedule ka bago magpunta sa PSA. Isang paalala mula sa PSA, huwag basta-basta makikipagtransaksyon lalo na kung ikaw ay maglalabas ng pera. Dahil ang pagkuha ng CSR appointment slip ay libre. Walang kailangan na bayaran para makakuha ng appointment o slot sa pag-request ng Civil Registry document at certification sa lahat ng Civil Registry System or CRS outlets sa buong bansa. Okay Beb, paano nga ba ito gawin? Para makakuha ng CRS online appointment slip, sundin lamang ang tutorial video ko. All you have to do is pumunta sa website ng appointment.psa.gov.ph. Then sa homepage, i-click lang itong Civil Registration Service o CRS Appointment System. Now, as you can see here, narito ang step-by-step guide kung paano ang PSA online appointment system. At sa pinakababa makikita ang privacy notice. Basahin lang ito. After reading, i-tick ang box for I agree. Then magpa-pop up na information reminders at i-click ang next. In this page, piliin ang region at CRS outlet kung saan nais magpa-appointment. So, ikaw ang magde-decide kung saan ang convenient sa iyo. After that, click Next. Okay, Beb? Dito ay details ng requester or kung sino yung authorized representative ng certificate owner ang ilalagay natin dito. Gaya nito, ako ang magpa-process para sa brother-in-law ko. Input the first name, middle name, and last name. Input the active email address dahil doon po sila magsisend ng OTP. Input the active mobile number. Then, tick box for disclaimer. At i-click ang next. Now, i-check ang iyong email account dahil doon ipapadala ang 6-digit OTP verification code gaya nito. Next, i-copy lang ito at i-input dito ang 6-digit OTP verification code and click Verify. Okay, dito naman natin nilalagay yung details patungkol sa i-request na Civil Registry document. Sa certificate type, piliin lang sa drop-down menu kung ano ang specific na i-request gaya ng live birth, death certificate, marriage certificate, or sinumar. For me, certificate of live birth ang i-request ko. Then sa relationship, piliin mo lang kung ano ang relation mo sa may-ari ng certificate na kukunin mo. This time, I choose authorized representative dahil wala naman sa option ng brother-in-law. Then, ilagay ang buong pangalan ng may-ari ng PSA certificate na kukunin mo. Kung may re-request ka pang iba, i-click lang ang Add Another Certificate. Kung wala naman na, just click Next. Now,
Piliin ang araw at oras na gusto mong schedule ng appointment. Kapag pinindot mo ang date, makikita sa ibaba ang available slot at time. Kung nakapili ka na, click Next. Okay, double check the appointment details kung ito ba ay accurate. Name ng representative or requester ang makikita dito. Naka-indicate dito yung address ng outlet na pupuntahan mo with date and time. Sa certificate naman, name ng certificate owner ang makikita dito. Kapag tama naman ang lahat ng details, click Confirm. There you go! You have successfully booked an appointment. Click Next. Pwede mo itong i-screenshot. Next, you will receive a copy of your appointment slip via email, gaya nito. I-click mo lang itong file para makita mo yung iyong appointment slip. Beb, don't forget to save the PDF file on your phone or print it out. Kakailanganin mong i-print ang buong form kabilang ang QR code. So ganun lang kadali ang PSA online appointment system. At syempre, ang next step niyan ay pupunta ka na sa napili mong PSA outlet on the date of your appointment. Reminder ko lang, Beb, be there 30 minutes before your schedule. Kung representative ka, huwag mong kalimutan magdala ng authorization letter, magdala ng valid ID, ng certificate owner at ng representative, at make sure ito ay match sa names encoded. Ito ang mga valid ID na ina-accept sa PSA. Also, bring your own pen. Once na nasa outlet ka na, present the printed or digital copy of your CRS appointment slip to the information marshal for validation purposes. Get an appointment form gaya nito and queue ticket number and present or submit all supporting documents to the transacting window for screening and payment. Same day release ito, beba. At once na na-release na sa inyo yung certificate, make sure na double check the PSA certificate. Isang paalala ko po ulit na pakitabi na din po ang inyong mga resibo sa PSA dahil isa ito sa requirement para sa mga babaeng nagpa-file ng maternity reimbursement sa SSS. Para sa mga nagtatanong kung magkano ang PSA certificate, para sa live birth, marriage certificate at death certificate, ito po ay 155 per certificate. At para naman sa Sinumar, 210 po. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala nyo sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko gaya nito. Thank you and God bless. Follow for more!